Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung kailangan dalhin ng mga domestic helper dito sa Hong Kong, yung magpa-flight, para sure kayo na pagdating nyo dito is hindi kayo kawawa or ano. So ano nga ba yung mga dadalhin nyo? First is magdala kayo ng pera, extra pera. So sa pera natin is mga nasa 3,000 Hong Kong pesos or kaya sa ano is 300 Hong Kong dollar, pwede na yan pagkasyahin nyo na lang. Pero maliit yung 300 kung bago ka dito and marami kang gusto. Kasi mahirap makaano dito pag bago ka. Pero pag matagal-tagal ka na, alam mo na yung diskarte kung saan ka bibili ng murang pagkain. Ang murang pagkain guys is yung sa mga Chinese na restaurant. Hindi siya yung restaurant talaga. Yung para siyang ano, sa atin karinderya. And dito is ano siya, 3 putahe and then isang rice. Ang babayaran mo is ano, nasa 32 or 38 Hong Kong dollar. Mura na yun and marami siya. Pwede kang mamili ng kahit anong ulam. Parang yung ulam nila is na naka-display is 30 na putahe. So pipili ka dun ng 3. Bahala ka kung ano yan. 3 and isang kanin. So dati yun yung binibili ko. Pero ngayon, nagdidiskarte ako. Bumibili ako ng ng kanin and then bigas and then sinasaing ko. So naghahanap ako ng paraan, bumibili ako ng gulay and then Friday ng tanghali niluluto ko na yan para Sabado may pagkain ako. Pero ngayon hindi ako napirmi na sa bahay kasi nga parati na kaming may gala ng kapatid, ng kaibigan ko, kaya more on ayun, binibitbit ko yung mga ganyang pagkain and then kinakain namin doon sa hina-hiking namin or sa beach, ayan. And pera yung pinaka-importante. Pangalawa is kung nagkakape kayo, magdala kayo ng 1 pack ng kape, yung 3-in-1 o kung ano man na kape yan. Kasi pagdating dito guys, medyo mahal na yung kape and kung palakapi ka, kailangan mo talaga, yung ibang amo hindi sila nagbibigay. Hindi sila nagbibigay ng ganyan-ganyan kape. Kaya kung kape is life sa'yo, kailangan mo talagang magdala niyan. Next is gamot. Yung mga gamot nila dito is hindi mo maintindihan kasi Chinese yung pangalan. And kapag nagpa-check up ka sa doktor dito, alam ko covered yan ng amo. Pero may ibang amo na buraot. Ayan, magbabayad ka. Kaya Pinas pa lang yung mga gamot na alam mo na ayan, cetirizine kung nag-allergy ka. And also, paracetamol, Newsep. Ako hiyang ako sa Newsep kasi pagka may sipon ako or ubo, Newsep yung gamit ko. Bioflu ako kapag may lagnat and then paracetamol hindi ako hindi ako bumibili ng paracetamol. Marami akong dala dito is yung pang Buscopan, yung para sa puson, pero hindi ko na siya nagamit ngayon kasi nga yun yung kinakatakutan ko kapag ginamitan ko isang beses, pag masakit yung puson ko, ininuman ko, sunod na buwan mas lalala yung sakit, sunod na buwan triple yung sakit, sunod na buwan hindi na ako makakalakad. Naranasan ko yan kapag isang beses mo siyang ininuman ng gamot, tuloy-tuloy na yan. Dati hindi to sumasakit yung puson ko, nainggit ako kasi nga yung kasama ko sa trabaho parating sinasabi masakit yung puson, yung hindi ko naranasan yung sakit ng puson. Ngayon tinry ko, kahit hindi masakit yung puson ko, kunwari, ininuman ko. Yun na, nagsimula na, second, sumasakit na siya. And also guys, kapag kumakain ako ng mangga na hilaw, yan, sasakit talaga yung puson ko. Kaya marami ako dito, Buscopan, and then Newsep, Bioflu. Paubos na yung Bioflu ko, parang ilang na lang yung natira. And then, yung Carbosystem, yung para sa magdala din kayo ng vitamins, vitamin C, kailangan nyo yun kasi nga lagnatin tayo dito, ganyan, kasi nga unli trabaho tayo, pagod. So vitamin C yung maganda, yung iba is pang piling-piling na lang yung binibili is collagen, ayan, so hindi natin kailangan ng collagen, kailangan natin dito healthy, ayan, kaya vitamin C yung pinapaano ko talaga sa inyo. Next is Salon Pass, kailangan nyo yan dito, hindi nyo alam anytime, baka lala na yung masakit ng katawan nyo, kaya kailangan nyo ng Salon Pass. Nagdala ako ng 3 balot, naubos agad guys, wala na. Kaya yung binibili ko ngayon is yung Omega, yung maanghang talaga malala. Yun yung binibili ko and yun yung ginagamit ko sa katawan ko ngayon. And also, next is bumili kayo ng
tumbler in case, tumbler, kailangan nyo yan. Kasi nga, pagdating dito sa Hong Kong, mahal yung tubig. So, kapag bumibili ka sa labas, sayang yung 7 Hong Kong dollar. Yung kaibigan ko kanina, nag-hike kami doon sa Lama Island. Bumili siya ng tubig, 14 Hong Kong dollar, yung 500 ml. Sa pera natin is nasa ano na yon, 7, 14, 128. Ano na siya, 98 Hong Kong pesos. So, isang bottle lang, 98. O, diba guys? Mahal siya. Kaya kung ako sa inyo, makatipid kayo pag may tumbler kayo. Yun yung ginagamit ko. Nag-tumbler ako. Pero kanina, hindi pa rin talaga kaya. Isang tumbler lang yung dala ko. And, grabe yung init kanina. Nakapapili pa rin ako ng tubig. Pero hindi ako bumili dun sa bundok. Bumili ako pagbaba na namin. So, 7 Hong Kong dollar lang. Sa pera natin is nasa 49 pesos. So, yun. Next na dadalhin nyo is, alamin nyo kung winter or summer yung flight nyo dito. Halimbawa, pag dumating kayo dito ngayon, August hanggang October, summer pa yan. So, yung dadalhin nyo is kalahati na. Kalahating winter, kalahating summer. Kasi konti na lang yung natitira. Ano na naman uli, magwi-winter na. Malala yung winter dito, guys. Grabe. Hindi snow yung lumalagapak dito, kundi ice na yung lumalagapak dito. Yung lamig talaga malala. Yung kailangan mo talaga. Naalala ko nung winter, naisipan ko na mag-break ng contract dahil hindi ko kaya yung lamig. Naisipan ko na yan. Kasi nga, sabi ko, bakit ako magtitiis? Grabe yung lamig dito. So, kapag mag-flight kayo ngayong August or September, ang dalhin nyo is kalahating pang summer. Kasi summer pa din naman, pero konti na lang. Sunod is November, start na yan ng winter. November, December, January, February, March. Ayan, yung 5 months na yan, may mga winter. Ang talaga malala, December. December talaga, grabe guys, hindi mo maintindihan. December, January, February, yan yung mga time na grabe talaga yung lamig na, ay, ilang patong ng damit yung nagawa ko niyan. Yung amo kong babae is nakailang patong din kami ng damit talaga dito sa bahay. And yun, kaya kapag nag-flight kayo ng mga November na, puro winter na yung dalhin nyo. Mura yung winter sa Pinas, lalo yung mga ukay-ukay na jacket. Mura. Pero yun, konti lang yung mabili nyo. Pero dito guys, sa Hong Kong, yung mga sali kayo sa pangyaw na group, and then pag winter, namimigay sila ng mga pang winter clothes. Mag-post lang kayo doon, sino may winter sa inyo dyan. Kailangan ko, ito size ko, kasi nga bago lang ako dito sa Hong Kong, wala akong pambili. Grabe, ulan-ulan yung mga magbibigay sa'yo ng winter. Ako guys, hindi ako nanghingi, hindi ako nag-post doon sa pangyaw. Ang lang is, pag may post na ganyan na nangihingi, and maraming nagbibigay, siguro nagko-comment, mga 30 piraso, saan ka dito, bibigyan kita, saan? Doon kayo magkuha sa comment section. Doon ako, may isang babae na hininga ng tawag nito, winter clothes. Ayun, binigyan niya ako. Pinanggala ko pa nga ng Macau yung binigay niya kasi bago pa talaga. Galing sa mga amo nila yan. And yung isang babae is binigyan ako ng isang sako ata. Ayun, pinili ko lang kasi nga sabi niya pang bahay yung iba. So may nakuha ako dyan na pajama na grabing kapal. So ayun yung ginamit ko nung winter talaga. Gamit na gamit sa akin yun. Hindi ko siya malabhan-labhan ng siguro isang buwan ko siyang hindi nilabhan. Yun yung yun yung sinusuot ko pagkagabi lang pag natutulog ako. Kasi grabe talaga guys yung lamig. Kaya, yun, pag summer, ayan, alamin nyo kung summer or winter kayo darating dito para alam nyo yung dalhin yung damit. Kasi, nung nakaraan, summer na, July, may nakita akong galing Pilipinas. Kawawa talaga siya guys, sobrang init. And ang suot niya is winter na damit. Kasi nga, hindi niya alam kung anong daratnan niya dito sa Hong Kong, kung malamig ba or hindi. Kasi, mostly ng mga nasa Pinas na tao, ang iniisip is, pag Hong Kong, malamig. Yun nga. Pero hindi nyo alam, mainit yung summer dito. Ganon din ako pag flight ko dito sa Hong Kong. Alam nyo ba yung pantalon ko na suot? Pang winter nung time na yun, jogging pants na pang winter. Kasi akala ko daratnan ko dito winter. Wala namang nag-vlog na nagsabi na ganito, na ganyan yung gawin. So, talaga, winter. And then yung damit ko pang winter din. Buti ka mo nga t-shirt lang na pang winter, hindi yung naka-jacket ako.
buti na lang kamo. And grabe yung init nung time na yun guys, parang mahimatay ako. Kaya ngayon yung mga magpa-flight dyan, magsuot kayo ng ng pang summer na dress, manipis lang kasi nga pupunta pa kayo ng mga medical, ganyan-ganyan. Kaya kailangan sure kayo na hindi kayo yung mainit kasi pawis-pawis, baka may makitang sa baga nyo. Ayan. Next na dadalhin nyo dito is pagkain. Mostly kailangan magdala kayo ng pansit canton. Mahal na dito pansit canton. 21 yung isang peraso, isang pack. So sa Pilipinas parang 14, 15. So magdala na lang kayo pansit canton kung mahilig kayo. Pansit canton, sardinas, mga corn beef, ganyan. Kasi mahal na yan dito, guys. And palaman kung gusto nyo. Basta bumili kayo ng tinapay, ganyan. Biscuits, skyflakes, kailangan nyo yan. Next is shampoo. Magdala kayo ng sachet na shampoo, yung Palmolive na nakasachet, ganyan. Ganyan yung dinala ko, in isang sabon. So nagdala din ako nun ng Downy and Downy, and then tawag nito Ariel. So nagdala din ako noon, pero parang hindi naman na kailangan kasi may mga sabon naman dito yung mga amo. Ayan, pero nung time na yun nagbitbit ako. Next is shampoo, toothbrush, kailangan nyo yan, toothpaste, kailangan nyo yan. Kasi yung mga amo dito hindi nagbibigay. Hindi ako binigyan ng amo ko. Swerte kayo pag binigyan kayo. Magdala din kayo ng tsinelas, guys, lalo pagka panggala nyo sa labas ba. Sapatos, 2 sapatos yung dinala ko nung pumunta ako dito. And ayun, isang tsinelas. So yung tsinelas gamit na gamit ko ngayon pag nagbi-beach ako. And also magdala kayo ng sombrero kasi mainit dito pag day off. So sa Pinas mura lang ata sombrero. Depende sa inyo, guys. Pero marami din, alam nyo, dito sa sa Shamshoy po, marami nga, kaso baka hindi nyo alam kung paano puntahan. Maraming ukay-ukay dito and magsawa kayo dito kakaukay-ukay, 10 lang at sa pera natin 70 pesos. So, ganun yun dito. Kaya, ano pa ba? Next is, suklay. Hindi na kayo, magdala kayo ng suklay kung gusto nyo. Pero ako, hindi ako nagsusuklay. Hinayaan ko lang tong buhok ko na ganito. Next is, magdala kayo ng mga cream nyo, makeup, kung nagme-makeup kayo, ganyan. Kasi dito, hindi nyo na alam kung ano yung bibilhin nyo. Magulo na dito kasi nga yung mga sulat nila, ganyan. Sa huli, matatansya mo na. Kung guys, bumili kayo kung Bisaya kayo, bumili kayo ng bagoong ba, ayan, lagay nyo sa nyo, para pag wala kayong ulam, at least may bagoong kayong makukuha. Yun yung pinanghihinayangan ko, kasi nung nandito ako, bumili na ako ng bagoong, tas pag wala akong ulam, yun yung kinukut-kut-kut ko. Bumili kayo ng pansit canton, or noodles, ayan, ay mga corn beef, tapos yung sa Goldilocks na dinuguan, mahilig ako nun eh. Ngayon ang mahal dito, 25 Hong Kong dollar. Sa pera natin, mga nasa 7.14, mga nasa siya, mga siguro 200 pesos, yung isang pack lang yun ng sa Goldilocks. Mahal na dito, kaya gustong-gusto kong makabili nun. And also, bumili kayo ng mga nail cutter, magdala kayo nail cutter. Ayan, kasi dito hindi sila nagpapahiram, sa kanila lang yung nail cutter nila, ganyan, tas pang bunot-bunot niya yung anik-anik nyo, yan. Handa nyo na lahat. Payong, magdala kayo. Pinapayagan ba payong sa sa eroplano? Ayan, magdala kayong payong kasi kailangan nyo yan dito. And also bag, ayan. So, ayun lang guys. So far, ayan naman yung naalala ko na mga dinala ko nung pagpunta ko dito. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.